Okay, good day everyone. For today, we will be talking about merchandising transactions using the perpetual and periodic inventory system. Our learning objective for today is we will explain journalizing under both systems and we will identify accounts affected by the transactions. We will prepare purchase and sale entries and we will compare perpetual and periodic method. For values integration, we should practice accuracy, responsibility, and honesty. So last time we tackled about the two inventory system, the perpetual inventory system and the periodic inventory system. So let's see if natatandaan nyo pa kung ano ang perpetual at ang periodic inventory system. So number one, inventory updated every sale. Is it perpetual or periodic? Okay, kapag nag-update every sale, it is perpetual. Very good. How about physical count done at month end? Is it perpetual or periodic? It is periodic. How about uses purchases account? It is periodic. And uses inventory account continuously? That is perpetual. Okay, if you were the accountant, where would you record these transactions? So, merchandise use journal to systematically record merchandising transactions. So, we're done with the service business and now we will be moving forward to merchandising business. Again, in two inventory system, we have perpetual and periodic. In perpetual, continuous update. So, every time na may bumibili, nag-update ng record. Inventory used per purchases. Kapag bumili ka ng items, kapag perpetual method, ang tawag doon sa merchandise or sa item na paninda mo, ang tawag ay inventory using the perpetual method. COGS or cost of goods sold is recorded at sale. So ano ba yung cost of goods sold? Ito yung puhunan doon sa item. So for example, meron kang binibentang itlog. Nabili mo siya ng 5 pesos and ibebenta mo siya ng 7. So yung cost of goods sold doon is yung 5 pesos. Kung magkano nyo nabili yung itlog o magkano yung puhunan. So yun yung COGS. So sa perpetual method, nire-record yung COGS or cost of goods sold. Sa periodic method naman, updated after physical count. So, pag periodic, binibilang isa-isa yung item kung ilang item yung natitira. Pero ito ay ginagawa at the end of the accounting period. So, hindi siya ginagawa araw-araw. Purchases accounts used. Kapag bumili kayo ng item or merchandise, sa periodic method, ang tawag doon ay purchases. Kung kanina sa perpetual, ang tawag doon ay inventory, pagdating sa periodic, ang tawag doon ay purchases. COGS or cost of goods sales calculated later. So, yung cost of goods sales sa periodic ay hindi agad kinocompute, kundi after sa end of the accounting period pa. Okay, ano yung pagkakaiba ng perpetual at periodic? Sa perpetual, every time na may bumibili, nagre-record tayo ng COGS or cost of goods sold. While sa periodic, nagre-record tayo at the end of the accounting period pa. Usually, at the end of the month. So I have here an example of how we will journalize a transaction using perpetual system. So, our transaction purchased merchandise worth 20,000 on account. So, as we can see, on account, ito ay utang natin sa supplier. Kasi bumili daw tayo ng merchandise or bumili tayo ng item worth 20,000 at ito ay utang. So, paano natin siya i-record? Kapag perpetual system, ang gagamitin natin na account ay inventory. So, inventory, dahil tayo ay nakakuha ng inventory, nakakuha tayo ng item,
papasok sa ating business, that is debit. So, kaya tayo ay nag-debit ng 20,000. While dahil ito ay utang at hindi naman natin binayaran ng cash, another account na maapektuhan is yung accounts payable. So accounts payable is liability, so therefore it is credit account. Okay, take note of the word na ginamit natin, inventory. So, yung inventory, wala to sa pinag-aralan natin before doon sa service business. Ito ay sa merchandising business lang. Okay, next transaction, we sold 30,000 worth of merchandise with the cost of 18,000 on account. Ano yung ibig sabihin nito? Nakapagbenta tayo ng halagang 30,000 of merchandise at ang puhunan niya ay 18,000 on account. Pag sinabing on account, utang ng customer. So, hindi pa niya binabayaran. So, ano yung mga account na kasali sa ire-record natin? Unang-una, dahil ito ay utang ni customer, accounts receivable, debit. So, magkano yung utang ni customer? 30,000. And then, dahil ito ay benta, nakabenta tayo ng worth 30,000, ang sale natin ang magiging credit worth 30,000. Now, the cost of goods sold, naka-indicate naman sa transaction na yung cost ng merchandise is worth 18,000 and the inventory or yung inventory na nabenta natin is worth 18,000. So, kung mapapansin nyo dito sa recording, kapag nakabenta tayo, meron tayong apat na account na affected. The accounts receivable, sales, cost of goods sold, tsaka inventory. So, apat na account or 2 entries, dalawang debit, dalawang credit. Okay? Now, let's proceed to periodic. Perpetual ulit. So, what if magkaroon ng defective na items at binalik sa atin yung items? So, the situation here is return defective merchandise worth 5,000 pesos. So, paano daw kapag sira yung item at ibabalik natin sa supplier? So, tayo yung magbabalik ng item kay supplier. So, dahil magbabalik tayo, mababawasan yung ating utang kay supplier, which is accounts payable, kaya sa recording natin, magde-debit yung accounts payable. At dahil naman ibabalik natin yung item or yung inventory, mababawasan yung ating inventory which will become credit. So, ganito natin siya i-record. Accounts payable, 5,000 debit, and then inventory, 5,000 credit. So, this is kapag tayo yung magbabalik ng item. Now, kapag naman yung customer yung magbabalik sa atin ng item, ito naman yung record na gagawin natin. So, we have another account here na hindi natin napag-aralan sa service business, kundi dito lang din to sa merchandise, the sales return and allowance. So, another account to, which is contra revenue. Pag sinabi natin na contra revenue, account na makakapagbawas ng kita natin. So, sales return and allowance, debit, 4,000. Kasi yung halaga ng nabenta natin na ibinalik ng customer is 4,000. Therefore, mababawasan yung kanilang utang na 4,000. So, yung accounts receivable ay makikredit ng 4,000. For the inventory naman, yung puhunan natin doon sa item na ibabalik niya is worth 2,500. As stated in the transaction, the cost is 2,500. So, yung worth ng inventory is 2,500 dahil ibabalik sa atin. So, magde-debit yun sa ating inventory. And then, we will credit the cost of goods sold. So, kung mapapansin nyo, nabaliktad lang yung inventory and cost of goods sold. So, kanina, dito sa ating sold, cost of goods sold ang debit, inventory ang credit. Ngayon, kapag binalik naman sa atin ni customer yung items, si inventory na ang magiging debit and si cost of goods sold na ang magiging credit. Now, using the periodic system naman, ang tawag natin doon sa items o sa merchandise na binili natin is purchases. Okay?
Kanina, ang tawag natin sa item ay inventory. Yun yung isa sa mga pagkakaiba ng perpetual at ng periodic system. Magkaiba sila ng tawag sa merchandise. Sa perpetual, ang tawag nila ay inventory. Sa periodic, ang tawag nila ay purchases. Ngayon, bumili tayo ng item worth 20,000. So, we will record it as purchases, debit 20,000. And then, since this is on account or utang natin sa supplier, accounts payable will be credited with 20,000. So, ano yung difference ng pagre-record ng purchase ng periodic system at ng perpetual system? Again, sa perpetual, ginagamit natin ang word na purchases for merchandising na binili natin, while sa perpetual, ang tawag natin sa merchandise na binili natin or sa paninda natin na binili natin is inventory. Now, let's proceed to periodic. Kapag naman nakabenta tayo, okay, sold merchandise worth 30,000 on account. So, kapag tayo ay nakabenta ng worth 30,000, accounts receivable. Again, so kapag nakabenta tayo ng worth 30,000 on account, so dahil tayo ay may ine-expect na pera na parating, so that is accounts receivable and that is part of our asset. So that is debit, 30,000. And sales or benta is 30,000. By the way, doon sa ating service business, ang tawag natin doon sa kita natin sa pag-service o pag-render ng service ay service revenue, right? While in a merchandising business, ang tawag doon ay sales. So magkaiba yung tawag, no? Sa service business, service revenue ang tawag. Sa merchandising, ang tawag ay sales kasi nakabenta. So, again, back to our situation, accounts receivable, meron tayong inaantay na 30,000 na babayaran ng customer. Merong utang si customer na 30,000 and then nakabenta tayo ng worth 30,000 na sales. So, kanina, sa perpetual, okay, benta rin tayo, same situation, nakabenta tayo ng worth 30,000. Pero ano yung pagkakaiba? Dito sa perpetual, merong another two accounts, the cost of goods sold and the inventory. While in the periodic, accounts receivable lang at saka sales. Walang nakalagay na cost of goods sold and inventory. Okay, sabi nga natin sa definition, kapag perpetual, every transaction nag-a-update sila. Okay, so nag-update sila ng cost of goods sold, magkano yung puhunan, magkano yung lumabas na inventory. While sa periodic system, record lang yon as sales and then yung pagka-count natin ng inventory or pagka-count natin ng mga items ay at the end of the accounting period pa. Okay, paano naman natin i-record kapag defective yung merchandise na nabili natin at kailangan natin siyang ibalik sa supplier? So, since i-assume natin na this is utang, inutang natin yung yung merchandise. So, accounts payable will be debited. Ibig sabihin, pag nagbalik tayo ng item sa supplier, therefore, mababawasan ng ating utang. Kaya debit yung accounts payable and then yung purchase return and allowance ang credit. So, another account ito na bago sa atin, no, purchase return and allowance. Ito is kapag magbabalik tayo ng item kay supplier. What's the difference between periodic and perpetual in terms of returning defective merchandise? Okay, sa periodic, ginamit natin yung account na purchase return and allowance. While in perpetual, ang gamit natin is inventory. Okay, since sa ating periodic, hindi nga tayo gumagamit ng account na inventory, ang gagamitin na account natin sa credit ay purchase return and allowance. Okay, next. What if naman yung customer yung magbabalik sa atin ng merchandise worth 4,000? So, sales return and allowance worth 4,000, so debit.
And then, accounts receivable dahil mababawasan yung pautang natin. Mababawasan yung utang ni customer. So, that is accounts receivable, credit, 4,000. Now, ano yung pagkakaiba ng recording ng perpetual at ng periodic in terms of customer return? So, balikan natin yung slide natin kanina. Okay, sa perpetual system, kapag nagbalik si customer ng goods, sales return and allowance, accounts receivable credit, and then we have inventory debit and cost of goods sold credit. So merong inventory and cost of goods sold na account sa perpetual system, while in periodic, dalawang account lang, sales return and allowance and accounts receivable. Okay, now let's sum up the difference between perpetual and periodic method. Kapag bumibili tayo, okay, ang tawag natin sa merchandise kapag perpetual method ay inventory. Kapag naman sa periodic, ang tawag natin ay purchase. So, kapag nag-record tayo, bumili tayo ng merchandise, kapag tayo ay naka-perpetual method, ang account na lalagyan natin ng debit is the inventory. While kapag naka-periodic method naman tayo, ang account na i-debit natin is purchase. So, note that magkaiba sila ng tawag. Okay. Kapag naman tayo ay nakabenta, sa perpetual, nire-record natin yung sales at nire-record din natin yung cost of goods sold. While in periodic, sales only. So, doon sa example natin kanina, kung babalikan natin, kapag nakabenta tayo, under the perpetual, ayan, meron tayong sales and meron tayong cost of goods sold. Two entries, while sa periodic natin, dalawa lang, accounts receivable and sales lang. Okay, for update, perpetual method is nag-update siya every transaction. So, every time na may bumibili, nire-record natin yung inventory, while in periodic, at the end of the period pa lang natin ina-update kung ilan ng natirang items. COGS or cost of goods sold ay nire-record sa perpetual tuwing may benta. While sa periodic, kinocompute natin yung cost of goods sold after during the end of the accounting period na. So, sinasum up na lang natin. Okay, per sale entries, pag perpetual, dalawa nga, we have the sales and the cost of goods sold, while in periodic, one lang, sale lang. Per physical count, binibilang natin yung ating inventory or yung ating mga merchandise. Sa perpetual, binibilang lang natin siya to verify kung tama ba yung natitirang item. Halimbawa, doon sa POS, doon sa na-scan, halimbawa, meron kang 10 itlog na binili. And then, based doon sa POS, nakabenta ka na ng siyam. So, dapat may matitirang isa. So, you will count yung natitira to verify kung tama ba. What if meron palang dumaan na shoplifter tapos nakuha yung isang itlog? O di ba? So, magkakaroon ng discrepancy na siyam lang yung dumaan sa POS pero naubos na yung stocks mo ng itlog. So, binibilang lang natin siya sa perpetual to verify kung tama yung nasa POS. While in periodic, it is required na bilangin ang mga item at the end of the accounting period para makompute natin yung cost of goods sold. Para alam na, halimbawa, meron tayong, 10 na itlog. And then, yung cost of goods sold natin, nabili natin yung itlog ng 5 pesos. So, therefore, kapag may nabili na, kapag naubos yung 10 itlog, so, ang ating cost of goods sold ay 50 pesos. Pero kung halimbawa, ang nabili lang ay 8, so 40 pesos lang. So, ima-minus natin, halimbawa, dalawa na lang yung natira, we will assume na ang nabenta natin ay 8, based sa kung periodic. Kasi hindi natin alam kung ilan talagang lumabas. I-assume lang natin na 8 yung
lumabas na itlog or nabili na itlog kasi dalawa na lang yung natira. The problem here is what if hindi mo alam na meron palang nabasag na itlog at hindi sa'yo pinaalam nung nagbabantay. So, nag-a-assume ka na 8 yung nabenta mo pero 7 lang pala kasi yung isa pala ay nabasag. So, hindi mo alam. Dalawa yung natira, isa yung nabasag, 7 lang yung nabenta. Pero kung pagbabasehan mo yung record mo, 8 itlog ang nabenta. Okay, so that's why sa periodic required talagang magbilang ng physical item to verify ay to know kung ilan ang items na nabili. Okay, for your activity, you will record these transactions into your journal. So, using the periodic and the perpetual. So, bali dalawang table or dalawang sets of records. Records nyo using perpetual and then i-record nyo din same transaction using periodic. So you can view my example on how to record this kind of transaction. Remember that in periodic, wala tayong words na inventory. Instead of inventory, we use the word purchase. And then in perpetual, we use inventory and cost of goods sold. So kapag tayo ay nakabenta, 4 na account ang apektado. Kapag nag-return ng item, si customer, 4 din na account ang apektado using the perpetual method. While in periodic, 2 account lang because wala tayong COGS and inventory. So try to record this transaction in your journal. Again, isang table for the periodic, isang table for the perpetual. So that's all for today. See you next session.